Isang mabiyayang linggo na naman po sa ating lahat at muli po tayo po ay sasamba sa ating Panginoon, kaya tayo po ihanda po natin ang ating mga puso at isip at ang buo po nating katauhan sa pagsamba at pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Salamat o Diyos sa isa na namang panibagong araw ng linggo na ibinagkaloob mo po sa amin upang kami po ay makalapit, makadulog sa iyo, masabi po namin yung laman ng puso namin, yung laman ng isip namin, makapakinig ng salita mo, maunawaan kung ano man ang mga ituturo mo po sa amin ngayon. Higit sa lahat, maraming salamat sa mga biyaya, pagpapala, salamat sa mga answered prayers ng bawat isa, kung sino man, alam mo na po Lord God kung sino-sino sila, sa mga meron pang mga panalangin na hindi pa natutugon, o Diyos, madali po ito para sa iyo kung ito'y kalooban mo, magaganap at magaganap ang nais mo, Panginoon. Kaya dalangin namin ang pagtitiwala namin ay hindi po mawala sa iyo lamang, O God. At patuloy na maghari ka sa bawat pamilya, sa bawat tao na kasama po namin ngayon na sumasamba sa iyong dakilang pangalan. Dalangin po namin na nagkakaroon po ito ng bunga. Ito pong mga virtual worship services na ito, God, na nagkakaroon ng bunga, hindi lang sa aming mga mananampalataya na, kung hindi lalo't higit sa mga kagrupo po namin, kasama po namin dito sa grupo na to. Mangusap ka po sa kanila, Banal na Espiritu, ikaw po o Diyos ang siyang magturo sa kanila sa kung ano man po yung mga bagay na nais pa nilang malaman. Panginoon, patuloy na dinggin mo ang kanilang mga karaingan at hayaan mo na makilala kanila ng lubos at naisin din po nila, Panginoon, na ikaw po ay lubusan nilang makilala yung tunay po na Diyos, Panginoon, Hari at tagapagligtas naming lahat. Patuloy na hiling po namin yan, hindi lamang po yung kaligtasan sa eternal life, kung hindi yung kaligtasan dito sa lupa, na patuloy na ilayo mo po kaming lahat sa anumang uri ng sakit karamdaman, lalo na po sa virus na yan, COVID-19 o kung ano pang mga pangalan yan, sa pangalan mo Panginoong Hesus. At patuloy na sumasamo kami sa iyo na yung mga bagong variants na yan ay huwag na pong makarating sa bansa na to. In Jesus' name, Lord God, we also pray for all the sick right now. In Jesus' name, Lord God, let your healing touch be upon them, especially sa kung anumang bahagi ng katawan po nila na mayroon pong nararamdaman sa oras na to, God. Ikaw po ang aming dakilang manggagamot. Abutin mo po sila, O God, sa lahat ng mga nagnanais ng kagalingan, Panginoon. Abutin mo po sila sa mga oras na po, Panginoon, at alisin mo yung mga pain, sicknesses and illnesses na nasa kanilang katawan sa oras na to, sa pangalan mo Panginoong Hesus. Pinupuri ka po namin, O Diyos, dinadakila ka namin sa oras na to sa iyong makapangyarihang pangalan. Amen. Amen. Hallelujah. So, nung nakaraang pong linggo ay hindi ko po alam, no, but God is leading me in our hearts. Yun po yung topics na ninanais ng Panginoon sa atin, especially for this year 2021, no. Last Sunday we have tackled a new heart for us, no. So ngayon naman po patuloy na pag-usapan po natin yung puso pa rin po natin. Meron po akong nabasa, sabi, the condition of the heart is extremely important when it comes to salvation, your daily walk with the Lord, your emotions. True, no? Kung ano po yung kondisyon ng puso po natin ay talagang mahalaga, especially when it comes to our salvation, because what's inside our hearts, madalas po yun yung naikikilos, na isasabi, yun yung lifestyle, yun yung nagagawa, yun yung ikaw. Ganun, no? So what's inside our hearts really
no, important when it comes to our salvation, our daily walk to the Lord, no, and our emotions. So sabi nga, our heart is who we are. Kung ano po yung laman ng puso natin ay yung po yung kung sino tayo, the real me inside. Yan. Our heart includes not only our personality but our feelings, no, our decisions, intentions, motives, and our choices. So yung puso po natin, hindi lang po siya yung sa personalidad po natin, but also our choices, our feelings, our emotions, our intentions, our motives, lumalabas po yan. So our verse for today is on Proverbs chapter 27 verse 19. Sabi po doon sa Proverbs chapter 27 verse 19. Basahin po natin sa NIV version. As water reflects the face, so one's life reflects the heart. Sabi po sa Tagalog, kung paanong ang mukha ay nalalarawan sa tubig, sa kilos naman nahahalata ang iniisip. Pagpalain mo, Panginoon, ang salita na to, at kami po, Panginoon, ay minsan pa matuto at sumunod sa kung anong mensahe mo personally sa bawat isa po sa amin. Amen. Hallelujah. Sabi nga po rito, as water reflects the face, so one's life reflects the heart. Amen. So, tiyo ba pag tayo po ay sa tubig, no? Parang mirror din kasi yan. Pag tumingin ka sa tubig, ang nakikita mo, kung malinaw yung tubig, syempre, di ba? Ang makikita mo yung sarili mo. Kaya nga sabi dito, as water reflects the face. So, nakikita mo yung reflection ng mukha mo. So, one's life reflects the heart. So, kung ano daw yung buhay po natin, nire-replika noon, pinapakita po noon, what's inside our heart. Amen. So, see, who are you now? No? Alam mo ba yung sarili mo? Kilala mo ba yung sarili mo? How can you see yourself when you look at the water? Kahit sa mirror na lang, sige. No? What reflection can you see? No? Yung bang tipong pag tumingin ka sa malinaw na maliwanag na tubig, tipo bang matatakot ka mismo sa reflection mo, o matutuwa ka ba pag tumitingin ka sa nakikita mo doon sa maliwanag na tubig, no? How do you see yourself and how do others see you? Paano ka nakikita ng iba, no? How others see you? What kind of heart do you have right now? Anong klase ng puso meron ka ngayon? Anong klase ng puso meron ako ngayon, no? Sa secular world po natin, sa mundo po, sinasabi nila, follow your heart. Madalas ini-encourage po nila ang mga tao, no, to follow your heart. Alam niyo po, this is a wrong encouragement. Why? Because when you say you follow your heart, what if hindi naman kasi lahat nga ng gusto ng puso mo ay tama? Tandaan po natin, sinasabi din sa Biblia na deceiving din po ang puso po natin, no? What if you love a wrong person? Sasabihin mo pa rin ba to follow his or her heart? Tapos papasok ka sa maling relasyon? Kasi sabi, follow your heart. Mahal ko siya. Paano kung may asawa na? Mahal ko siya. Sabi, follow my heart. I will follow my heart because I love him. I love her. Mali nga. Are you still going to follow your heart? Diba? Hindi. So, instead of saying or encouraging others to follow their heart, why not say, follow God and obey God?
Yun naman po yung sinasabi sa atin sa Biblia sa Proverbs chapter 3 verses 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will direct your path. He will make your path straight. Amen. So ang susundin mo hindi yung puso mo, kung hindi ang Diyos. Amen po ba? Kasi titingnan mo, ano yung motibo ng puso mo, ano yung ginugusto ng puso mo, ano yung ginugusto mo, ano yung minamahal mo, sino yung minamahal mo, ano yung dinesisyon mo, ano yung pinili mo. You should know, no, na dapat nakikilala po natin yung pagkilos natin sa pamamagitan ng ating puso. Kasi sabi po sa Proverbs 16 verse 25, may mga pagkakataon na akala po ng tao tama ang kanyang mga ginagawa, pero sa totoo ay hindi. Sabi po rito, there is a way that appears to be right, but in the end, it leads to death. Yan. Yung akala natin, tama yung ginagawa mo, akala mo you are leading the right way, you're leading the right path, your journey is in the right path, pero hindi pala. Sabi nga rito, it appears to be right. There is a way that appears to be right, but in the end, it leads to death. So we should be careful and we should know kung ano yung ginugusto nga ng puso mo. Because in the end, we do not want to be led, no, papunta sa kamatayan. Kaya nga po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, kaya tayo na born again, kaya tayo nananampalataya sa Panginoong Hesus para makamit natin yung salvation, eternal life na kapiling po natin ng Diyos. Ngayon, kung madadaig po tayo ng gusto natin, gusto ng puso mo, pero minsan hindi tama, akala mo tama, akala mo ay okay yun, no? Walang mali sa ginagawa mo. Kasi nga, sinasabi ng tao ay follow your heart. It is wrong motivation. Do not say follow your heart, but instead follow God. Pag-aralan po natin yung different kinds of heart, no? Know what kind of hearts do you have right now? Alamin po natin kung anong puso meron po tayo. Kung anong laman yan. Amen, no? So marami po tayo, karamihan dyan, makikita po natin sa kawikaan kung ano ang sinasabi patungkol sa puso po ng mga tao. Una, one type of heart is filled with goodness. Ayan, dito po tayo sa positibo muna. Which is, meron naman talagang mga taong ganito. A heart filled with goodness. Una, yung cheerful heart. Proverbs 15:15. Tingnan po natin yung Proverbs chapter 15 verse 15. Sabi po rito, all the days of the oppressed are wretched, but the cheerful heart has a continual peace. Amen. Cheerful heart. Ang ibig sabihin po ng cheerful, ayon kay Miriam, full of good spirits or merry. No? Full of good spirits, full of good vibes, full of positivity. Yun po yung sinasabi rito, cheerful heart. Yan, may mga tao. Kasi nga, puso ng tao na ganito is filled with goodness. So, kahit na hindi naman natin masasabing yung mga ganitong puso ay hindi nakakaranas ng problema, pagsubok, ng pain, hindi sila nakakaramdam ng pain. No. All of us, human being, no? Tayo po ay hindi exempted. Walang sino mang exempted for all kinds of pain na pwedeng maranasan ng mga tao. Pero may mga tao talagang kahit na ganun yung nararanasan nila, ay cheerful pa rin sila. You cannot tell to that person that he or she is very problematic. Kasi minsan very obvious sa diba, sa aura. Kasi nga yun yung kaya nga sabi yung puso mo, that's your personality. Lumalabas po kasi yan eh. Yung aura mo, no? Yung
kung masayahin ka or cheerful yung puso mo kahit na ano yung nangyayari, may problema ka mang mabigat, hindi ano sa'yo, hindi nakikita sa tao na yon kasi full of good spirit nga siya, good vibes and positivity. Kumbaga, he knows or she knows that the problem is there, pero maaring nagtitiwala siya sa Diyos at maganda yung pananaw niya sa buhay. At maganda po yun. We must have a cheerful heart. Pangalawa, discerning heart. Proverbs 15:14. Taas lamang po natin. The discerning heart seeks knowledge, but the mouth of a fool feeds on folly. Yan. Filled with goodness na puso ay yung discerning heart. Basahin po natin sa Tagalog. Minsan po kasi, kaya hindi ko po binabasa sa Tagalog, meron po siyang hindi tumutugma na salita, no? Ang taong may unawa ay naghahangad pa ng karunungan, ngunit ang mangmang ay nasisihan na sa kanyang kahangalan. Yan. So sabi nga po dito, the discerning heart seeks knowledge. Yan. Sabi po rito ay ang taong may unawa ay naghahangad ng karunungan. Yan. Yung discerning heart, yung puso ng taong ganito ay tanggap niya ang mga pagtuturo, tanggap niya yung mga new learnings, no? Kasi nagsisik nga siya ng knowledge, eh. Sabi nga rito, ang taong may unawa ay naghahangad ng karunungan, ngunit ang mangmang ay nasisihan na sa kanyang kahangalan. So, when a person has this kind of heart, discerning heart, no? Mas ginugusto niya yung meron siyang matututunan, no? Sa panahon po natin ngayon, we must have a discerning heart. Bukod dun sa dapat na, sabi nga, i-ask natin sa God na magkaroon po tayo ng strong discernment sa mga kausap mo. Test every spirit, because if you are not knowledgeable, pwede kang matangay, pwede kang maniwala, pwede kang matukso, maraming pwedeng mangyari, no? Kaya nga gusto ng God meron tayong discernment, no? Yung puso natin dapat na di-discern din niya, no? What is good and what is not good, no? Kailangan natututunan natin o nadi-discern natin, nalalaman natin na hindi na pala yun para sa Diyos, no? Na maililigaw ka na pala, lalo na sa panahon po natin ngayon, there are a lot of false teachers, no? Kaya sabi sa atin, test every spirit. Amen. Pangatlo ay happy heart. Proverbs 15:13. Taas lang po, ang taong masayahin ay laging nakangiti, ngunit ang may hilahil ay wari bang nakangiwi. Ayan. Type of heart is that filled with goodness ay yung happy heart, masayahin, laging nakangiti, yung hindi mo halos siya makikita na, sabi nga, nakangiti, nakasimangot, no? Again, parang ito yun sa cheerful heart, bagamat meron siyang problema, ay tuloy pa rin na, para sa kanya, tuloy pa rin ang buhay, masaya pa rin ang buhay, kaya siya nakangiti. Kaya siya laging nakangiti. Sabi nga rito, ang taong masayahin ay laging nakangiti. And you know what? Doctor's advice naman po talaga na we should always smile rather than simangot. Lagi po tayong dapat nakangiti. Kasi mas maraming muscles yung i-effort mo sa pagsibangot kaysa daw sa pagngiti. Ayan. Pagpalangiti ka, yan, masaya yung nasa loob mo. Yun nga yun, lumalabas nga kasi. Yung nasa loob mo, lumalabas sa personality mo na palagi kang nakangiti. Yan po. So, masayahin na puso. Kailangan nating
Ngayon, tignan mo, ano ka ba? Lagi ka bang nakangiti o lagi ka bang nakasibangot? Sabihin, hindi nakikita kasi naka-face mask. Uy, nagtatanggal tayo ng face mask, kaya makikita pa rin sa atin. And a person that is really happy, no, yung masayahing tao, mapipinpoint mo talaga eh, no? Si ano, kasi pag ganito, pag dinidescribe mo ang tao, si ano, masayahin yan. Yan, di ba nasasabi natin po na ganon, yan. So, maigi na ganon po yung maging masayahin po ang mga anak ng Diyos. Peaceful heart, Proverbs 14, verse 30, sabi po rito, Proverbs, tama, tingnan po natin sa 14 verse 30, peaceful heart. Ang isip na tiwasay ay nagpapahaba ng buhay, ngunit kabulukan ng mga buto ang kapusukan. So, madalas po dito sa Tagalog, isip po yung nakalagay pagdating sa, dito naman sa NIV ay puso po, kahit po sa King James, no? Proverbs 14 verse 30, a heart at peace gives life to the body, but envy rots the bones. Yan. A heart at peace gives life to the body. Physically, no, scientifically, it is good that our heart is at peace, our mind is at peace, even if ganito yung nangyayari sa paligid po natin, even if marami po tayong problema, even if marami po tayong iniisip, marami po tayong dinadala, no? Alalahanin pa rin po natin yung ating physical na katawan. Hindi po tayo mga robot, hindi po tayo mga immortal. Tayo po ay tao, no? Na may mga panahon pag tayo po ay nagpapabaya, ay magkakasakit talaga o bibigay yung physical body po natin. So, it is again up to us kung paano din naman natin gagawing masaya at mahaba ang ating buhay. Bagamat sabi nga, ang Panginoon lamang po ang may akda ng ating buhay, but of course, pinagtiwalaan niya po tayo sa buhay na to, ay pangalagaan po natin. So, sabi nga, kung may tutulong ba yung isip ka ng isip, hahaba ba yung buhay mo sa kakaisip, hindi po ba? Sabi sa Mateo, madadagdagan mo ba ang taon ng buhay mo kung ikaw ay laging nag-iisip at namumroblema sa mga problema mo, di ba? Hindi naman, no? One thing that I've learned from God is giving fully to Him. What are the things that, kasi noon masyado po akong to be honest, warrior talaga ako, no? Nag-aalala ako palagi sa mga bagay-bagay. Ngayon nag-aalala pa rin naman po ako, pero kahit pa paano na lesson dahil may pagtuturo po ang Panginoon sa akin. No? Noon, sa pag-aalala ko, even if I am praying, I still do things that I think I need to do. Kahit nagpe-pray ako, God, bahala ka na, ganyan-ganyan. Pero, pagdating ng ako pa rin, kinikilos ko pa rin, ginagawa ko pa rin yung paraan ko, dahil nai-stress ako kasi kailangan ko tong gawin, no? Hindi ako mapakali hanggat hindi pa to naaayos. So, kahit panalangin ako, hindi naman talaga ako nagtiwala. O remember, we can easily pray, but we cannot easily trust God. You cannot easily give your trust to God pag ganun ang ginagawa po natin. Na nananalangin ka nga, pero ikaw pa rin naman yung gumagawa ng hakbang. Paano sa isip mo na yun ang tamang gawin, kasi kailangan na, kasi deadline na, kasi alam mo yun, yung short of time na, no?
Eh, ang God, sabi nga, He's always on time. He has His perfect timing. That's the one thing that I've learned to our God, na kahit na deadline na, katulad ngayon, may mga nilalakad po ako, no, regarding our house. Deadline na. Pero, yung mga ibang requirements, hindi ko ma-fulfill dahil wala eh. Hindi ko na po pinupersa yung sarili ko kung talagang hindi. Kumbaga, hindi ko na ginagawa yung katulad ng dati. No? I fully give it to the Lord. I fully trust it, no, to our God. Kung ano yung kalooban niya, tutulungan niya pa rin ako, at alam ko hindi niya ako pababayaan. Kung ano man yung mga minsang naaalala ko na magiging problema, wherein problema na nga, dadagdagan pa ng problema. So, I just give it to God, and just let God, no, sabi ko nga, I'll just wait for you kung ano po yung sasabihin mo sa akin. What's the best thing to do? Kasi hindi ko na rin naman ma-rush yung mga ibang tao sa mga papers na kailangan ko. Hindi ko ma-rush yung sarili ko sa mga financial na kailangan ko. Hindi ko ma-rush yung sarili ko na ganun eh. Mabuti kung ako ang may-ari ng BSP. So, I just give it to God. Kaya nga sabi rito, a heart at peace gives life to the body, but envy rots the bones. Ano yung envy sa Tagalog? Inggit, di ba? Inggit. No, bakit sinabi yon? Envy rots the bones. Kasi sa buhay po ng nating mga tao, minsan, may pagkakataon kasi na buti pa siya. Wala siyang problema. Buti pa siya kapag kailangan niya, meron agad. Buti pa siya. Mga ganon. So, na parang wala ka na lang ibang sinabi, buti pa siya. Wala, parang ganito yun eh. Wala na bang mabuting nangyari sa'yo? Wala na bang binigay na biyaya sa'yo ang Diyos? Talaga bang wala ka nang nakitang dapat ipagpasalamat sa Diyos, at ang nakikita mo ay lahat ng maganda ay nandoon sa taong sinasabihan mo, pero sa sarili mo wala kang makita, na hindi mo na makuhang magpasalamat sa Panginoon. Diba? So, tingnan po natin, kailangan peaceful po ang puso natin. So, dahil kung hindi, sabi nga, envy rots the bones. Yan. So, those are the type of hearts that is filled with goodness. Another type of heart is filled with foolishness naman. Kanina, positibo po tayo ngayon. Let's face the reality na meron din naman talagang mga pusong ganito. Corrupt heart. Proverbs chapter 17 verse 20. Tingnan po natin ang sinasabi. Excuse me. Proverbs chapter 17 verse 20. Corrupt heart. One whose heart is corrupt does not prosper. One whose tongue is perverse falls into trouble. Yan. One whose heart is corrupt does not prosper. One whose tongue is perverse falls into trouble. Okay. So, corrupt. Ibig sabihin ng corrupt, alam nyo naman po eh, but still, I just made it very specific to change from good to bad in morals, manners, actions. Yan. So, sa government po natin, maraming corrupt. Kasi, di naman sila dating ganon, no? Kaya nga, to change from good to bad in morals, in manners, in actions. Kasi aanuhan sila ng power, ng authority. Kaya nakokorrupt yung mind nila eh. Kaya nangyayari, nagiging corrupt sila because of their corrupt mind, corrupt heart. So, yung mga nakikita at gusto nilang kapangyarihan, gusto nila ng fame, ng power, ng money. Kasi they do believe when they have all those things, walang makakatibag sa kanila. So, ginagawa nila ang lahat
para nang sa ganon hindi sila mawala sa pwesto, hindi sila mawala sa kapangyarihan. Ayan, kaya marami po sa atin na nasa pamahalaan, nasa government ay mga corrupt. Kasi pagpasok nila doon, maayos pa sila. Pag nandun na sila at nakita na nila lahat ng possible things na achieve na nila, yung mga praises or whatever, they have this power, they hold the control. So, ano na yung naiiba na. Nakokorap na nga po yung puso po nila. So, ganun nangyayari. Iba kasi ang nagagawa ng power and authority, no, na meron dito sa mundo when you are in a position. Yan. They think that the control is already with them. The authority is with them alone. Kaya nagagawa nila yung mga bagay na, kumbaga, ang bilis nilang yung pandaraya din, diba? Dadayain nila yung mga papeles. So, sunod-sunod na yon. Once na corrupted ang mind, corrupted ang heart, lahat ng gagawin nun corrupt na. Kaya patuloy po nating panalangin ang ating mga nasa government. Hindi ko nila lahat, again, pero marami. Next, deceitful heart. Proverbs 6 verse 14. Deceitful, sabi nga po dito ng Proverbs chapter 6 verse 14, who plots evil with deceit in his heart, he always stirs up conflict. Yan, deceitful, yun nga, mandarayang puso, no? Proverbs chapter 6 verse 14, sabi po rito sa Tagalog, ngunit sa sarili ay may masamang iniisip, ang lagi niyang nais ay manggulo sa paligid. Ayan. Yung sa sarili laging masama daw yung iniisip kasi nga deceitful. Kumbaga, nakaharap sa'yo, maganda't maayos ang pakikitungo, pero sa isip niya hindi na maganda yung tinatakbo ng kaisipan niya, no? So, deceitful heart. Amen. No? Nawa po sa mga mananampalataya, tayo, katulad po natin, ay wala na pong ganito. Pangatlo, evil heart. Proverbs 26 verse 23. Evil heart, 26:23, sabi po rito, ang matamis, ngunit pakunwaring salita, ay parang pintura ng mumurahing banga. Yan, sabi po yun sa Tagalog, pero tignan pa rin po natin sa NIV. Proverbs chapter 26 verse 23. Like a coating of silver dross on earthenware are prevent lips with an evil heart. Yan. Ang matamis ngunit pakunwaring salita ay parang pintura ng mumurahing banga. Di ba pagka mumurahin po yung pintura, madaling mabakbak, madaling masira, no? So, yung mga pananalita na parang, alam mo yung ipambobola, panloloko, makapanloko lang, no? Sasabihin, okay, no? Hindi, sige, for example po, simpleng-simple sa mga nagbebenta, no? Sasabihin, ganito, oh, maganda to, maayos to, ano to, pero wag ka, nanloloko na. Kaya nga sa mga online, di ba, may mga naloloko, kasi may nanloloko sila sa mga ang gaganda ng mga sinasabi, magaganda yung mga words, pero pagdating ng item ay hindi pala yun tama. So, evil, no? Yung trabaho ng demonyo po ang ganito, kaya kailangan talaga ay yung discernment po natin, no? Maaring ang mga tagapagsalita, tagapagturo na mga pinakikinggan, tingnan nyo din po, baka meron silang mga evil heart, no? Matatamis na salita ang ginagamit. I remember the post in social media, I think si Joy po yata yung nag-share na in the Old Testament, ang mga propeta, ang pinapasabi talaga ng Diyos sa kanila ay yung kung ano yung nararamdaman ng Diyos, kung ano yung galit ng Diyos, kung ano yung plano ng Diyos, kung ano yung nais ng Diyos. At hindi po yun
sinabi yung ano ba nakalagay doon? I just forgot, but that is true eh. A true teacher of the word of God, a true prophet, tells what is true and what really comes from God. Amen. Hindi mo itutuwid ang isang baluktot, no? Ngayon po marami na pong ganyan na nagtuturo na tanggap nila, kaya nga maraming nalilito. Christian, merong this is true, no? Matagal na pong nangyayari to, Kristiyano, pero mga born again Christian sila, pero they are gay Christians, no? At may mga tumatanggap na sa kanila. Sa atin, tatanggapin naman. Basta tatanggapin niya din yung pagtutuwid ng Diyos. At tatanggapin niya kung ano sinasabi ng Biblia. Wala naman pong problema sa mga ganong tao. Kaya lang, kailangan malaman nila yung katotohanan. At kailangan gustuhin din nilang magbago. Baguhin sila ng Diyos. Ganoon po. Amen. Hardened heart. Proverbs 28 verse 14. Sabi po rito, mapalad ang taong sumusunod sa Panginoon, ngunit ang matigas ang ulo ay mapaparool. Maaring mapapariwara. Proverbs 28 verse 14. Basahin po natin dito sa NIV. Blessed is the one who always trembles before God, but whoever hardens their heart falls into trouble. Yan, yung mga matitigas ang puso. Sino po ba yung mga matitigas ang puso? Yung mga taong may pusong bato. Kanta yun, di ba? Sabi nga po dito, blessed is the one who always trembles before God, but whoever hardens their heart falls into trouble. Yung mga nagmamatigas, kahit na meron na pong sinasabi ang Diyos sa kanila, meron ng mga taong ginagamit ang Diyos sa kanila, meron ng confirmation ang word ng God sa kanila, pero nagmamatigas pa rin, ayaw pa rin tanggapin ang katotohanan, kahit na alam na ang nasusulat sa Biblia, pero pinagmamatigasan pa rin kung ano yung gusto niya, no? Nagmamatigas. Sabi nga, those kind of people will fall into trouble. Amen. Mapapahamak, mapaparool, sabi po sa Tagalog. Bakit ka magmamatigas kung ang Diyos na mismo ang nangungusap sa'yo? Bakit ka magmamatigas kung ang mga salita naman na ibinabahagi ay nasa Biblia at nakasulat sa Biblia? Yun po yung nakakalungkot sa panahon po natin ngayon, no? Na may mga tao pa rin po talaga na nagmamatigas. Amen.